Sa pag-alis ko sa karnabal pauwi sa bahay, napaisip ako kung tama nga ba ang napaghantungan kong desisyon. Nanginginig ang mga kamay ko. Natatakot ako. Ngunit buo na ang isip ko. Ayoko nang magulo pang aking isipan. Naisabi ko na rin ito sa aking kapatid. At sasamahan niya raw ako bukas papuntang Tuguegarao. Ate, magsi-CR lang muna ako ah. Bilisan mo ha? Aalis na maya-maya ang bus, baka mapag-iwanan tayo. At saka umalis ng aking kapatid. Habang naghihintay ako sa kanya, nahagip ng aking mga mata ang isang parang pamilyar na lalaki sa malayo. Oh, si Saldi? Si Saldi nga! Parang may hinahanap siya. Kaya nagtago ako sa isang haligi upang hindi niya ako makita. Oh, sakay na. 10:30 na. Oh, ate, ba't parang may pinagtataguan ka? Nang pinagsasabi mo, Nga pala, sorry. Sumakit kasi tiyan ko eh. Tara na. Sumisigaw na yung konduktor oh. saktong-saktong dumating ang aking kapatid. Naaalala ko naman ang tayong binigay ko kay Zaldi. Kinain niya kaya yun? Ha? Wala. Tara na nga, akyat na tayo. Sinilip ko sa bintana si Saldi. Halatang ako ang hanap niya. Hindi ko na hinintay na magkita pa kami dahil sigurado akong ikukumbinsihin niya na naman ako na huwag pumunta sa Tuguegarao. Kung alam mo lang ang totoo, kung alam mo lang na natagpuan ko na si Itay kamakailan lang. Pasensya na, Saldi. Nasaan na po ba ang aking ama? Hindi na may paliwanag ang kasayahan na aking nadadarama, sapagkat nakikita ko na sumuli ang ama kong nawalay sa amin ng ilang taon. Sandali na lang at may mararating na natin siya. Natuwa ako nang sinabi iyon, ngunit bigla-biglang nandilim ang aking paningin sa nakita ko. Kuya, tama po ba ito? Nandito po ba talaga ang aking ama? Kuya, bakit nasa isang sementeryo? Iha, pasensya ka na at wala na kaming nagawa pa upang maisalba ang iyong ama. At saka heto pala, nakita namin ang kwintas na to sa kanyang leeg. Naglalaman ng litrato ng inyong pamilya. Ako'y nalilito. Paano siya namatay? Bakit hindi ito naibalita? Tinignan ko ng maigi ang kwintas at ito nga ay kay tatay. Bakit hindi ito nabalita? Sinong pumatay sa kanya? Nakulong na ba? Hindi. Dahil ang pumatay sa iyong ama ay isang pulis. Isang pulis. Anong iyong ibig sabihin? Iha, matagal nang namatay ang iyong ama. Ngunit ngayon lamang namin napagbigay alam sa iyo dahil ngayon lang namin nalaman na may humahanap pa pala sa kanya at huli na rin na nakita namin ang loob ng kanyang kwintas. Matagal siyang namatay? Oo, tandang-tanda ko pa ang araw na yun. Bigla na lamang may narinig ang kasama kong putok ng baril.
Pinuntahan niya ang pinumulan ng putok at nakita niya ang iyong ama nakahalay sa isang palayan matapos pagbarilin ng isang pulis. Natakot siya kung ano ang pwedeng gawin ng pulis sa kanya kung kaya ay tumakbo na lamang siya papalayo. Sinabi niya sa akin na nakita niya at pinuntahan namin ang lugar kung saan niya huli nakita ang pangyayari. Ngunit, huli na ang lahat. Hindi na siya namin naisalba. Hindi na rin namin nalaman kung bakit siya ibinaril. Alam ko kung bakit siya pinatay. Dahil alam ni Itay na ang katarungan sa ating bansa ay para lamang sa mga taong kayang bilhin ito. Nabalitaan na lang namin na pinagtakpan ng pulis ang nangyari upang hindi masira ang kanilang reputasyon. Wala ring lakas ng loob ang nakita na ibunyag ang pangyayari dahil baka siya naman raw ang pagbantaan ng pulis. Kilala po ba niya ang pumatay sa aking ama? Kung hindi ako nagkakamali, siya na ang hepe ng pulis ng bayan na ito. Pasensya ka na, Iha. Hayaan lang muna kita dito upang makapag-isip-isip ka at mapag-isa. Opo. Maraming salamat. Bakit? Bakit? Wala na ba ang hustisya sa bansang ito? Mamamatay na lang ba ang mga inaapi sa kamay ng mga makapangyarihan? Pinapangako ko sa iyo, Itay. Nilalantad ko ang katotohanan para mabibigyan ka rin ng hustisya. Mananagot ang dapat managot. Ate, nandito na tayo. Sigurado ka na ba sa desisyon mo? Ha? Hindi na ako magdadalawang isip pa. Matapos kong makita ang puntod ni Itay, napag-desisyonan ko nang ipalaglag ang aking anak. Iha, pumasok ka na dito. Handa ka na ba? Opo. Ayaw ko nang maulit pa ang dinanas namin ito kanino man. Lalong-lalo na sa anak ko. Ang mundong ito ay napapaligiran ng mga demonyong nakamaskara, nagsisinungaling, na sila'y nilingkod at protekta sa atin. Kung hindi sila ang poprotekta sa iyo, ako ang gagawa niyan. Ayaw kong mabuhay ka sa isang mapait na mundo, aking munting anghel. Ayaw kong madamay ka pa. Para sa iyo, anak ko. Para sa iyo, Itay. Para sa lahat ng nabiktima. Para sa kinabukasan ng bansang ito, lalaban ako. Ang katotohanan ay siyang mananaig sa huli. Aba,